ng mga Biblia. Nasa ano na po kasi tayo, nasa technology. High-tech na po tayo. Kaya yung amin, hindi na kami nakakapagdala ng Bible. Kasi hindi kami na po sa cellphone. Eh, ika nga, sabi nga nila, pakilabas po ninyo ang mga banal na cellphone. Nandito yung Bible. So, magandang hapon, lalo na sa ating kapatid. Kapatid na Armando, ano po. Siguro, mga hindi na tayo nagkakalayo ng edad, kaya hindi na ako nagtatanggal ng sombrero kasi hindi na naman siguro ni Brother Arman, ano. Si Pastor matagal ko pong kilala. Matagal na po rin sa mensahe. Halos hindi siguro nagkakasabayan lang, no? Nung sila ay naging pastor, lumahawak na po ng gawain. Ako nasa end time. I came from UPC, United Pentecostal Church po. I was born in UPC, United Pentecostal Church. So may background po talaga ako na Pentecostal. Kaya ang mga Pentecostal, pagka naririnig nyo, pag nag-praise, maiingay talaga. Kaya kung minsan, pag nasa pulpit ako, maingay din po talaga ako. Kaya lang, dahil wala naman tayo sa UPC na, wala na tayo sa UPC, nandito na tayo sa mensahe. Hindi na tayo, binabalance na natin. Hindi na natin ginagawa yung pasigaw-sigaw. Eh, paminsan-minsan, nakakalisot. Alam ko, Brother Amon, na kayo natanggap na aral. At sabi nga natin mga kapatid, si Pastor hindi basta-basta. Galing talaga. Mahusay na preacher. Mahusay na teacher siya in the message. Maraming beses na kami nagkakaroon ng fellowship at nagkakasama-sama. So, ito pong nasasaksihan niyo po. Kasi I think this is first time. Yes. First time po ito, Brother Arman. Sabi nga ng mga naon ng mga kapatid natin, marahil nagtataka kayo bakit may mga sister na nakatayo, nag-share sila ng Word of God o message. Kasi yun po yung continuity. Naalala niyo sinasabi ko, run with continuity. So, si Brother Branham, nag-exist siya yung time na ginagamit siya ng Diyos. That was 1940s, 47, ganyan. 1930s na siguro na 40 plus. Mahusay magpaliwanag pagdating sa prophet, no? Pagdating sa post. Brother Branham was baptized in nagbabaptize sa Ohio River when he received the voice from heaven. Sabi ka naman, this is yung bumaba yung meron siyang binabautismo, hindi ko na matandaan pagpilan yung babautismo niya. I think somewhere sa 100 na eh. So, nabautismo niya yung babae sa Ohio River, may narinig siyang tinig. At yung tinig na kanyang narinig, ang sinasabi, you will run for my second coming. Ibig sabihin, siya ang tumutupad na siya ang Elias na pangako sa huling araw. And wala tayong duda doon na si Elias ay may espiritu ng sigurado ay mayroong spirit and power of Elijah. Kasi nakita naman sa kanyang ministry yung time na siya ay 1947 until 1950s hanggang 1950s, packet ng 60s. Nakita talaga sa kanyang ministry yung tinatawag na three fools. Ano ba yung three fools? Yung first fool? Healing. Healing. Di ba? May healing siya. The second fool? Discerning. Discerning of the hearts, the intents of the hearts. And then yung ikatlo, yun ang pinaka climax ng kanyang ministry. Ano tawag doon? Revealing the word. The problem in Brother Arman, nang dumating kay Brother Branham 1963, binuksan niya, nireveal. Hindi nagbukas, nag-reveal. Kasi hindi naman si Brother Branham nagbukas ng selyo eh. Jesus Christ. Nag-reveal. Kasi ang nagbukas ng selyo, walang iba kundi si Jesus Christ. Walang ibang pwede magbukas. Sabi sa Bible, sa Book of Revelation, the Lion of the tribe of Judah,
siya ang karapat-dapat na magbukas at magkalat ng mga selyo. So, ibig sabihin, si Brother Branham ang nag-reveal sa kilalan ng mga selyo. So, nangyari yung 1963. And then, yung 1963, consecutive first day, second day, binubuksan yung mga first seal, second seal, third seal, fourth, hanggang 7. Actually, 7, yun yung pinaka-rough from part 1 until part 6 hanggang buong kabuuan sa inyo. So, araw-araw, gabi-gabi yun. Lead by the angel na nasa kanya yung nasa ulo niya. Na nagkagabay sa kanya at nagbibigay sa kanya ng revelation tungkol sa kanya. Ngayon, 2 years lang, Brother Arman, at mga kapatid, dumaribin ang third pool ministry ni Brother Arman. 1963, 65 na rin siya. So, ibig sabihin, noong time na ginagamit na siya ng Diyos para i-reveal ang mystery, it's only 2 years. And no wonder, nung siya namatay, 1965, December, nung siya namatay, 1965, kung imagine 2 years lang yung reveal. Third full ministry reveal ng Lord. Kaya hindi ka nakataka, sa loob ng 2 taon na hinayag di ba ang napakaraming misteryo, naiwan po niya ito ng maraming nakhang. Amen. Kaya hindi po kataka-taka sa buong end time ngayon, kung nakakaikot po kayo, Brother Arman, iba-iba po. Sa part din po namin, sa part ng ibang kapatid, kasi yung pang napakaraming iba at sa buong mundo, Brother Arman, binabagikos tayo ng mga ibang denominasyon na meron tayong iisang propeta, third time caption susunod. So, hindi bang sabihin, post-brother si Brother Branham, totoo propeta si Brother Branham. Totoo, ginamit siya, pinadala ng Diyos sa atin. Niloob ng Diyos. Hinayaan ng Diyos yun na si Brother Branham 2 years na ginamit para i-reveal ang mensahe na nakatago. Kung tawagin yan ay lost things and hidden things. Alam niyo, medyo familiar na kayo ito. 2 years na ginamit yung paghahayag ng lost things and hidden things. Pero, 2 taon lang. So, bakit ko inuulit-ulit yung 2 taon? Marami pong message si Brother Branham na banggaan minsan. Amen. If you are quotation, coach by coach, naglalaban po ulit. For example, sinabi ni Brother Branham na tungkol sa Godhead. Sinabi ni Brother Branham tungkol sa Godhead. Noong time na siya ay nagsasalita patungkol sa Godhead, meron siyang other side of the points na parang favor siya sa mga oneness. Kaya ang drive niya minsan, ang Godhead niya, Diyos si Kristo, ayon dun sa paniniwala niya. Meron naman siyang other side of the points na tinuro na ang tunay na Diyos, yung Ama ni Kristo. So, at sabi ni Brother Branham, ayan coach, ayan ako mga coach. At sabi ni Brother Branham, Jesus Christ did not His own Father. Sabihin, Is not your... si Kristo mismo ay hindi po pwedeng maging sariling kanyang Ama. Amen. Ang sabi ng prophet. Kaya ang sabi ng ating prophet, si Kristo ay may kinikilalang Ama. Diyos at Ama. So yung statement na yan, na naiwan sa loob ng 1963 until 1965 nung mamatay siya, sa loob ng yung time na yun, Brother Arman, may pagkaan. So, ang sabi ko, mali ba yun? Ang pagkatawag ko si Brother Branham sa false prophet, hindi. Bakit? Inalaw po yun ng Diyos, Brother Arman. Kasi bakit? Pinahintulutan ng Diyos na meron tayong Bible. At sa lahat ng mga statement ni Brother Branham, kung ano yung nakita natin na mas malinaw sa Bible, yun ang ating
pinaniniwalaan Amen. na absolute. Bakit? Si Paul din mismo nagsabi, kung ako'y may sinabi at hindi nyo nakita sa salita, just forget it. Di ba naman ang isang sinabi niya? Marami siyang beses na sinabi yan. Pero ang nakakalungkot, hindi tayo nanihirap sa mga kalipunan ng end time message dahil ako umiikot eh. Nakita ko sa kanila, sa karamihang quotationer, na kapag sinabi ni Barbanam, absolute, na sinabi ni Barbanam is truth, lahat truth, kahit hindi mo na i-check sa Bible. So kung parang, kapag gano'n yung stand, na absolute na tayo, at hindi na natin kailangan i-check pa sa Bible, parang salungat sa sinabi niya. Kasi sabi ni Barbanam, kung ako'y may sinasabi, if I had preached what did Paul preach, and check with the Bible, check with the scriptures, and then kung hindi niyo nasumpungan, hindi niyo nakita, just forget it. Yes. So in other words, ang pinapakita pa ni Barbanam, na ang absolute, hindi yung kanyang salita, kundi yung sinasalita niya na nag-i-incline sa scripture, sa Bible. Ganun tayo nitibay. So ganun din ako, nagsimula din ako, nung ako'y galing sa UPC, napunta ako, hindi ko nang sabihin yung pagsabi kasi hindi ako. Napunta ako ng end time at patikan kilalang-kilala itong napunta ko at malaking gawain sa end time message. Pero, nung ako'y from UPC, nagsipag ako, nagsunog ako ng kilay, pero hindi naman dahil nakakuha ako. No? Nagsunog lang ako ng kilay lang. Nung pa, may buhok pa ako eh. Kilay lang, sinusunod. Eh, ang ibig ko sabihin, hinahanap ko po yung message nito. Amen. Binasa ko po. In every night, I had 4 tapes. At yung bawat tape sa may isang booklet, di ba may booklet yan? Bawat isang tape na pinakikinggan mo, that was 1990. Pinakikinggan ko po yung Barbanam. At sinecheck ko talaga yung sinasabi ni Barbanam, if I had find in the scriptures, mostly yung iba, hindi ko talaga makita. Pero, hindi ako naglalagay sa puso ko ng tao. Kasi possible na yun ay spoken word revelation. Amen. Ibig sabihin, hindi lahat kasi nasusulat eh. Yes. Pero dapat, hindi tayo mawawala sa essence May keyword. ng mensahe at ng scriptures. Kasi yun ang sinasabi ni Barbanam, it's a progressive spoken word. Kaya meron siyang message na pamagat. The spoken word is the original sin. The spoken word is the original sin. Ibig sabihin niyan, ang salita ng Diyos hindi original na sulat, Spoken. kundi spoken word binibigkas. Yes. Binibigkas po yan ang una. So gano'n si Brother Branham, spoken word siya nagsimula, binibigkas niya. At yung iba makikita mo nga lahat sa scriptures, pero yung iba hindi mo na makikita, pero hindi siya bumugo sa Biblia. Amen. Ang tawag po doon ay spoken word. Ang tawag namin ng spoken word, progressive revelation. So, paisip ko lang, Brother Arman. In other words, sa kalipunan ng end time po ngayon, Brother Arman, bagaman end time message, sinabi end time tapos may message, but in reality, hindi po magkakaisa. Ngayon, hindi ko sila sinisiraan, hindi namin sila sinisiraan. Pinahintulot ng Diyos siya, Brother Arman, kasi para makita natin at hanapin natin nasaan yung totoo. Amen. Ang sabi po ng Bible, ang iniwan ni Kristo sa atin, pagsasalisik. Search the scriptures, and then you will find eternal life. Amen. At isa pa sinabi ni Kristo, you shall know the truth. And the truth shall set you free. Saan ka pwede pakayain ng katotohanan? Ibig sabihin, hindi ka nakakulong, hindi tayo nakakulong, Brother Arman, sa traditional. Ano yung traditional? Sinabi nila kanina. Ang traditional po, may tatay yung isa, may pastor. Lahat ng sasabihin niya, na ito'y nasa mensahe, kailangan kainin mo. Wala kang pwedeng i-question dyan. Pag sinabi ng prophet, hindi sinabi ng prophet yan. At kahit kung buhay si Brother Arman,
wala si Brother Branham na inuulit-ulit ng mensahe. Amen. Ibig sabihin, kung si Brother Branham ay tatayo sa pulpito, laging fresh, laging sariwa. Sariwa. Hindi inuulit ng katulad ngayon, bawat tayo, babasahin yung message ng prophet, paulit-ulit, na hindi ginawa ng prophet. Amen. Okay. Kaya, sila nagsasalita. Yan po yung progressive. Ano yung traditional? Pastor lang ang magsasalita. Wala nang iba. Isa pa sinasabi, yung ko narinig ko ito. Ang pastor ay asawa ng iglesia. Tayo ba? Hindi. Tayo na hindi. Oh. Hindi po pwede ang pastor asawa ng iglesia. Amen. Si Kristo. Pero narinig natin yan. Nilalaan ng grupo ang pangalan. Ano? Nalungkot ka ako, sabi ko, nung marinig ko yan, napakatagal na panahon. Nung marinig ko yan, di makasang ayon doon. Parang may problema sa puso ko. Hindi ko masak kasi. Ang alam ko, asawa ng iglesia, si Kristo. Kristo. Hindi pwedeng asawa ng pastor yung iglesia. Kapag ikaw ang umasawa sa iglesia mo, ikaw ang mananagot dyan. Amen. At ang tawag doon ay spiritual fornication. Fornication. Amen. Hindi pwedeng magkaasawa ang iglesia, iba kay Kristo. Yes. Nag-isip na ako, Brother Arman. Mukhang teka muna. Ito sa akin. At mabuti maaga-aga ko. Maaga-aga ko pinalaya ng Diyos. Salamat ako sa Panginoon. Tagal ka na rin quotationer, di ba? Nung quotation ako, sabi ko sa'yo, ganyan mataas yung book buying ko. 800. Kahit saan doon, alam ko, kabisado ko yan. 800 books ni Branham. Hindi ito nagyayabang. Pero totoo yan. Binasa ko sa loob ng isang taon. Buti nga ito pinagtagal ng Diyos doon kasi naubos ko yung 800 books ni Branham. Alam mo, ginagawa ko ni Brother Francis na ano eh. Ang tawag doon, dictionary ng propeta. At saka sa Bible. Pero, yung nasabi ko kanina, John chapter 8 verse 32. And you shall know the truth. And the truth shall Shall set you free. So, sa lugar nito, Brother Arman, sayang na, sayang na, hindi namin abutan yung paan. Sabi ko po, nandito yun. Isa sa pinakamaganda, Brother Arman, matrain yung anak mo. Lalo ano sila, babae laki. May Mga dalaga at binata pa. mga bata pa po yung iba. Oo, tama-tama yan. Kasi, meron po talaga ang Diyos na ibigay sa mensahe. Amen. Na hindi, yung iba nakikita, pero yung halos majority hindi. Kasi they are bound for declaration. Tawag doon, kulay sa iluhan. Nagsasara sila. Pinapakura nila ang pulpito sa kanila lang yan. Hindi po. Actually, original walang pulpito sa panahon. Improvise. Yes. Ibig sabihin kung walang pulpito, lahat po dapat Brother Arman ang nagsasalita. Amen. Maging kayo. Hindi ka papayag na mananahimik ka. Alam mo, sabi ni Branham, kapag o sino mang babae, sino mang babae ngayong oras na ito, nanganganak, nag-deliver ng bata. Pinanganak niya yung bata, itinaas ng doktor, hinampas yung puwet. Bakit hinampas? Kasi, Kung buhay. Kung buhay. kung umiyak, ano raw? Buhay. Buhay. Kung hindi umiyak, patay. Kapag sa iglesia, hindi umiyak, hindi umuha, hindi nagsasalita, aliyan. Patay. Patay po. Ang spiritual. Patay spiritual. Hindi yung tinutukoy natin physical. Patay siya. Hindi po siya talaga pinanganak doon. Amen. Inside the church. Kasi bakit? Mula pagdalo niya ng linggo, nakatingin na gano'n. Sa susunod na linggo, nakatingin pa rin ng gano'n. Taon ang binilang, 10 taon ang binilang, hanggang tumanda na, hanggang namatay. Hindi niya maralat na makapunta sa pulpito para magsalita. Tanong, Tagapakinig. saan napunta ang kaluluwa niya? Hindi natin pwede sabihin sa kanya. Pero hindi natin obligasyon sa dulo ng dila natin sabihin, saan na destiny? Hindi tayo binigyan ng Diyos niya. Pero, by instinct, kapag ka ganun, ayon sa prophet, ayon sa Bible, wala pong kasiguruhan ng kanyang kalikasan sa kanyang destiny.
Kasi ang pananampalatayang walang gawa, Patay. sinabi ng salita. May babasahin na po. Ang sabi po sa kapag kahiwagaan po ang pag-uusapan natin, napakasarap pag-usapan ito. Pati Arman. Bibigyan ko lang kayo ng isang hints. Ang sabi rito sa pakibukas ko. Bukas. Di ba pagka dapat magbibigay ng verse of pastor or manggagawa o sino man, matik dapat naka-open yung ating cellphone. Okay? Mga Bible. Sino pwede magbasa? Ephesians chapter 1, Nikki. verse 9, Tagalog. Tayo na. Siya man na yun. Tagalog. Sa akin. Ikaw na, sige. Wala. English lahat ng tanong ito. English. Sige, okay na. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kaniyang pinagaling na ipinasya niya sa kaniyang sarili. Kaliyarin. Brother, ano ang sabi dito ni Pablo? Sa pagiging na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling na pinasya niya sa kanya rin. Okay. Bibigyan natin ng konting paliwanag. Hindi ko ito nakaka. Ang ibig sabihin ng verse 9, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga. Pag sinabi ni Pablo, na ipinakikilala niya si Kristo yun. Sa atin. Amen. Sino yung atin? Tayong iglesia. Sinong iglesia? Lahat ba ng tao yan? Hindi. Yung nandun sa Vietnam, yung nandun sa logos ng Diyos, Amen. nandun sa matagal ng kaisipan ng Diyos, by foreknowledge. Bye for now. Sabi dito, Brother Arman, yung mga taong iyon, hindi po sila magpapantay ang paa, tatakman ng bulak sa ilong, na hindi nila marinig ito. Yes. Pag sinabi ni Pablo, wala. Pag sinabi ni Pablo, ipinapakilala niya sa ating, sa iglesia, ang hiwaga. Ibig sabihin, sa mga predestinado na nakatalaga sa kaisipan ng Diyos, sa panahon ito, sa bawat panahon, nabubuhay tayo sa panahon ito, ibig sabihin, hindi magpapantay ang paa natin na hindi natin marinig kung ano yung tunay na hiwaga na Amen. pinapakilala. Naririnig daw niya. Ibig sabihin, mahayag po sa atin. Yes. Sa verse 10, Verse 10. ako na magbabasa. Sa pagiging katiwala, sa kaganapan ng mga panahon upang ipunin ang lahat ng mga bagay ni Kristo. Ang sabi rito, Brother Arman, katiwala pa na tayo. Amen. Ano katiwala? Saan tayo pinagkatiwalaan? Katiwala. Sa iba. Mystery. At yung fellowship natin, sabi ni Pablo, dito rin sa Efeso, Yes. ang ating pagtitipon, ang ating fellowship sa hiwaga. Amen. Okay, basahin natin sa chapter 3. Sino pwede magbasa? Chapter 3. Oh, Nika. 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 9. 9. Chapter 3 verse 9 sa English. And to make all men see what is the Pakinggan value nyo. of the mystery which from the beginning of the world had been hid Pakuli. in God. Ulitin mo ulit. And And, to make all men oh man, what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ. diba? At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga sa lahat ng panahon at inilihim ng Diyos na lumalwalhati sa lahat ng bagay. 10. To the intent that how unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church and manifold wisdom of God. Kabasahin sa Tagalog, Brother Arman. Unapahin natin ha, tingnan nyo.
Sabi rito, sabi ni Pablo, luwaga ito, fellowship to. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay naipakikilala sa mga pamunuan. Sino yung mga pamunuan? Mga anghel. Ibig sabihin, ang iglesia may pinakikilala sa mga pamunuan, sa mga anghel. Ano raw yun? Na ipinakikilala sa mga pamunuan, mga anghel, at sa mga kapangyarihan. Di ba sila yan? Sa kalangitan. Sino yung kapangyarihan sa kalangitan? Sila yan, di ba? Sa kalangitan, nakakapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin dito sa verse 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, tayo ngayon, Amen. nag-fellowship sa mystery, ay ipinakikilala sa mga pamunuan, sa mga anghel. In other words, ang ibig sabihin dito, may fellowship tayo ngayon. At yung pinag-uusapan natin ay fresh revelation. Alam niyo ba yung mga anghel? Nakikinig, nakakatanggap Yes. ng mga bagay na liwanag ito. Pinapaalam sa amin. Pinaalam sa kanila, pinaalam ng Diyos sa kanila, at pinadaan kung paano nila malalaman sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng iglesia. Amen. Kaya kapag wala tayong fellowship na ganito, wala silang malalaman. Yes. Wala silang matututunan. Amen. Dahil nakasalalay po sa ating pagtitipon kung ano yung liwagang pinag-uusapan na fellowship natin. Ngayon, nakakalungkot pala ang sinasabi namin. Kapag nasa tradisyon ka, nasa loob ka ng traditional, ibig sabihin, isang pulpito, lahat kayo nakaupo, lahat kayo nakikinig lang at hindi nagsasalita. Hindi yung isipin mo, isa lang ang nagsasalita, kukulangin ang mga anghel. Tama? Kukulangin ang anghel kung isa lang ang nagsasalita. Amen. Kung lahat sila tahimik na nakikinig, katulad lang ng anghel. Isipin nga. Pero kung lahat ng bahagi sa iglesia na nagsasalita, marami silang matutunan. Puspos ang angin. Mauuso pa ang anghel. Tama mo ba? Amen. So, tatapusin ko na po. Medyo parang tumitilip na. Tatapusin ko na po. Ang sabi sa verse 11, ayos sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Well, na sa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa. Beso? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Ang pananampalataya po natin, Brother Arnold, hindi tradisyon. Ang pananampalataya po natin ay ibigay ng Diyos ay ang pagsusuri, pagsasalisik. Hindi po tayo mga pastor na ginagamit sa panahon ito, sa huling panahon ito, na gawin natin tamad yung mga iglesia. Tinuturuan natin silang sila rin mismo ay maranasan nila. Anak ko, yan ang Bible kanina. Tinuturuan po natin sila na kung ano ang karanasan ng pastor na may kaloob, dapat ganun din po ang iglesia. Amen. Kung ano yung pastor, dapat natututunan din ng iglesia. Kung ano ang karanasan ng pastor, karanasan din ng iglesia. Yes. Hindi po pwedeng one-man rule. Hindi po pwedeng siya lang. Kasi sabi nga kanina, kung siya lang yan, siya lang aakyat. At buti kung maakyat siya. Kasi kung hindi niya sinaysay ang katotohanan sa iglesia, na dapat malaman, iiwan din siya. Amen. Pasok din siya sa Nag-iingay. pasok din siya sa termination. Kasi bakit? Tinago niya yung katotohanan. Hindi niya inilantad yung fellowship of the mystery which was he from under Jesus. Kaya, naniniwala ko ang kalooban ng Diyos na hindi insidente na makarating dito ang kapatid. May plano ang Diyos. Amen. Hindi sila masok. Pero, naging instrumento sila ng Diyos para kayo ay makakilala sa mensahe. Amen. Pero, ang Diyos ang gumagawa ng paraan na may magpapatuloy. Ang ito yun. Amen. Hopefully sana nga makasama niyo yung mga anak niyo at dito po malalaman niyo. Actually, ang pulpito hanggang maaari nila talaga natin. Ang fellowship dapat, siyempre lang talaga.
dapat circular, dapat nakakaroon ng interaction ka. Mas mabilis lumago. Kasi preaching lang dito, preach na evangelistic yan. Hindi na po tayo sa ganun. Kundi atin po ay instructional na yung nababanggit po kami na kung ito maganda rito po. Kung patuloy at naniniwala ko next week at marami na rin siguro makapagtuturo sila kung ano talaga ito. Nababanggit na po kami na meron talagang Judge Counseling Ministry. Amen. At itong buko na ito, may 5 kategorya. Hindi ko po ipaliliwanag sila na po sa paliwan. Ang buko may 5 kategorya. Una, Doctrine. sunod. Pangatlo, LCN. Pangapat, PTA. panglima, Progressive. ano yung doctrine? Mga doktrina. Mga malalalim, brother. Mga pag-usap sa 7 seal, 7 thunders. Basic. Basic and advanced. Pangalawa, pagkabire, ito po yung pagsasalisip. Ito yung may obligasyon tayo, Brother Arman, katulad po niya. Na lahat ng napapakinggan ninyo sa amin at napapakinggan nyo sa iba, kailangan balanse ninyo. And then check with the Bible. So, yung ano yung LCN? Kanina sinabi? Love. Courtship. Ano yung sabihin nun? Training. Kaibigan. May training sa tamang Tamang training. Papunta sa mag-aasawa. Pangapat. Patriarchal training. Patriarchal training aspect. PTA. Pagtita. Patriarchal training aspect. Pagtitrain. Ito ay patungkol sa Pamilya. training ng mga magulang at anak. Sa ama. Sa kanilang mga anak. Meron po ganun. Pero panglima, Progressive. progressive. Hindi progressive. Nagsishare na ang lahat. Si-share na ang lahat. Sabi sa Bible, Ephesians 4, verse 15, speaking the truth in love. Ibig sabihin, Brother Arman, huli ko sasabihin, yung salita sinabi ni Pablo, speaking the truth in love, hindi lang po pastor ang mag-speak Amen. ng truth, ng with love, kundi dapat lahat. Ang sabi kanina, kung lahat tayo nagsasalita, sino naman nakikinabang? Ayun. Pinapataan ng Diyos ang dami ng kanyang bahayag sa iglesia. Sa bawat isa sa amin, nagtatandaan tayo, nakikinig ang mga amin. Kung alam lang natin ano kung bubuksan ng mata natin, alam niyo kung gaano karami nakatingin. Amen. Hallelujah. Magulat tayo. Marami nakatingin sa atin, marami nag-aabang, marami sumisigaw ng hallelujah dyan sa ating Panginoon kung meron silang napapakinggan bago. Amen. At kahit sila mismo nag-iintay. Could you imagine? Imagine natin ito. Kung wala magsasalita, wala silang maririnig. So meaning, Pastor Benedict, Yes, meaning, Pastor, hidden sa kanila yung mystery. hidden. Kahit sila ay nasa malapit sa Diyos, nasa presensya ng Diyos, hindi nila alam ito. At para malaman nila yan, kailangan may magsalita. May magtipon. Kaya tinawag na mystery fellowship. Kailangan magtipon tayo. At yung marinig nila sa atin, the present truth revelation, spoken word, makatanggap at magbubunyi sila sa langit. Amen. Magpupuri sila sa Diyos. Mag-hallelujah sila sisigaw. And then, kapag gano'n na nangyari, ano mangyayari sa ating Panginoon kapag may nagpuri sa langit? Nakakaslit ang Diyos. Makakapaghatid tayo ng, kahit sabihin natin, may liit pa lang na righteousness. Nagdadala ka sa langit ng katwiran kung magsasalita tayo. Amen? Amen. Di ba natin palakpakan ng Diyos?